Pakiramdam mo ba nagiging mabagal ngayon ang agos ng buhay mo? Pero dito parang nakikita ko, emosyon ang pinatutungkulan dito. Pakiramdam mo ba parang mabagal ngayon ang takbo ng love life mo? Hmm, iba ang sinasabi ng buwan dito. Yan. Mamaya sabihin ko sa inyo, di ba sinasabi ng buwan na yan? Yan. So let us see. That moon is the symbol of what's hidden. Secret sa'yo. No? Isang sikreto, no, na hindi pa nare-reveal sa'yo. But it has something to do with your love life. Maybe this is you. May kakasal ba ako one day? May magmamahal ba sa akin one day? Ang love life ba ay para sa akin, miss yan? Yan. Yan siguro ang mga tanong mo sa buwan. Yan, no? Pero sabi ko nga sa inyo, mga babes, no, wala sa akin ang sagot. Nasa inyong mga angels and guides, no? At yun nga yung aalamin natin, no? So, isa lamang ako ditong medium na makatutulong sa inyo para mai-interpret ko, no? Hindi sa isang charade at hindi rin sa isang body language, kundi i-interpret ko yung makukuha natin mga mensahe, syempre, galing sa mga angels and guides ninyo. Yan. Yun naman yung role ko dito. Yan. So, alamin natin yan all together. Okay? OMG, guys. Sinong hindi matutuwa dito, mga babes? Ang taray nitong nakikita ko dito for you, guys. But let me finish first, no, yung ating paglay ng energies dito, no. So, dahil makakuha pa ako ng iba pang mga informations, hindi ito chika, hindi ito chismis. Ito, mga babes, ay truth. Truth ninyo, genuine yung mga informations, no? Kasing tunay ng mga freshwater pearls. Na yun, mga babes, so kaya naman kung ano yung mga nakikita ko dito, ito ay talaga naman na iyong truth and nothing but the truth. Yan, mga babes, no? Taray nung ano kasing fresh ng water pearls. Yeah, okay. So let us keep moving. So we also have here, yeah, see, look at that. We've got a lot of major arcanas right here, no, na parang sinusuportahan, no, yung sinasabi, no, ng mga cards dito. Plus, my intuition is also telling me that this is something here that you've been waited for all your life, no. Talaga naman na matagal mong hinintay itong bagay na to, and then, boom! Ito na. Tama? So we have here bottom of the deck, we have the Six of Cups energy, Three of Pentacles energy. Yeah. Yaron, mga babes, no? Marriage. So I do pick up right here that the person you'll marry is none other than... Wait lang. Pabitin. So yun nga, mga babes, no? Before we start, let me just greet everybody muna. Hi and hello there, newbies, new subscribers. Ako po siyan. Welcome tuloy. At sa mga returning viewers, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. So yun nga, mga babes, no? Wala po tayo ditong gender, bae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. Just take only what resonates here with you, guys. Wala rin po tayo ditong age, okay? At saka pagdating sa love, age doesn't matter. Yeah.
So, I do pick up right here na posibleng ito ay tapos na sa iba nangyayari sa kasalukuyan, no? Sa iba parang pagbabalik tanaw na lang gano'n, no? At sa iba naman pwedeng hindi pa, pero mangyayari pa lang sa inyong future. Marriage is really on spotlight right here, okay? So, I do pick up that with the Ace of Cups energy. King of Cups right here. Truth is Ace of Swords energy. Moon card right at the heart of this reading. Bilis yan. Ano ba yung nakita mo dyan, no? Grabe, excited. Ang taong pakakasalan mo at ang taong pupuntang soko na naman yun, Miss. Well, dito mga babes, nakikita ko dito, no, na parang feels like dead na dead talaga mga babes, no? Kayo dito sa energy na to. Bakit ano bang meron dyan? Dahil ang taong pakakasalan mo ay ang taong pinili mo. Yan, anong ibig sabihin nun, Miss? Yan, ibig sabihin mga babes, no? Ano pa bang ibig sabihin nun? Yung literal na meaning na nun. Ibig sabihin yung taong gusto mo, kung sinong gusto mo ngayon, kung sinong taong mahal mo na ngayon, no? Yan yung taong mismo, no? Mismo, tama ka, no? Yan yung eksaktong tao ritong pakakasalan mo. You're gonna marry that person here in front of the altar, in front of God. Alam mo yung relihiyon ninyo, no? I do pick up right here, whatever your background or culture is, the person, ang pinag-uusapan dito, na pakakasalan mo, ay walang iba, kundi yung taong specific mong gusto. Ngayon, no? Sino ba yung taong gusto mo? No, siya yun, di ba? And this will make you feel excited right here with the Ace of Wands energy, and there's this Ace of Coins energy. Beautiful, because this is something here that you do not expect. Hindi mo inaasahan ito, no? Kayo kasi ito mga babes na akala ninyo, no, na parang kayo to na wala kayong clue kung sino yung ibibigay sa inyo ni universe. Akala nyo ibang tao yung ipapagkaloob sa inyo, no? Pero, hindi ito nagkataon lang. This is not just serendipity calling. This is not just coincidence right here kasi wala namang coincidence talaga, no? It just exists in the dictionary, but in the reality, walang coincidence dahil lahat may dahilan kung bakit nangyayari. At dito, matutuwa kayo, magtatatalon kayo sa tuwa, maglulundag kayo dyan, no? Dahil nakikita ko dito na yung person na gusto mong pakasalan ay yung eksaktong taong pinipili mong makasama habang buhay. In short, yung taong pinipili mong makasama habang buhay at ang taong pinipili para sa'yo ni universe ay tan tadadaan, drum roll, iisa lang. Yan o. So whatever the case may be, I'm seeing you very happy right here. You will feel so excited to start a family with this person right here. No, nakita ko dito na yung specific person, no, na magugustuhan mo kung wala ka pang gusto ngayon na kahit sino. Basta pag nagmahal ka na, yung taong mismong mamahalin mo, yung taong mismong magugustuhan mo, yung taong mismong yan. Yan mismo yung taong nakatakda para sa iyo. Nakatakdang bubuo kayo ng pamilya together. Nakatakdang magsasama kayo habang buhay together. Nakatakda, no, na kayong dalawa, no, is kayong dalawa talaga yung meant and supposed to be sa isa't isa. So, nakita ko dito, no, destiny is really playing here right now. And it looks like hindi ito sad song. Hindi rin ito rock song. Pero isa itong love song, no, na piniplay ngayon sa inyong life. So, nakita ko dito na love life is really standing out right here. Whether may gusto ka ng person ngayon or wala pa, basta nakikita ko rito kung sino yung pinipili mo ritong mahalin, no, yung sino yung pinagdadasal mo rito. This is an answered prayer here. Answered prayer, sinagot at sasagutin dito ng iyong dasal, no? Parang kanta lang ni Moira, no? Siya ang panalangin ko. See? Kung sinong panalangin mo, kung sinong taong pinagdarasal mo na sana siya na lang po. Sana yan, no? Yan. So, whatever the case may be, nakita ko na siya nga talaga yung para sa'yo. Okay? Kilalanin natin ang taong ito. Dahil nagpakita dito, no, ng mga signs and clues na tutumbok dyan sa tinutukoy
na yan. Ang taong ito, wala tayong age dito, pero posibleng mas bata ito sa inyo. Yan, may nakuha tayong ganun, but just take only what resonates. Ang taong ito, no, kapag ka siya ay aangat, gusto niya umangat din ang kanyang pamilya. Yan, no? Ibig sabihin, this person here is not selfish. Kapag meron siya rito na magandang nangyari na achieve sa buhay niya, gusto niya kasama yung pamilya niya sa pag-angat niya, sa success niya. So, posible magpo-provide pa siya more ng mga pangangailangan ng kanyang family or possible rito, no, na siya yung klase ng energy na mapagbigay siya in a way na gusto niya lahat makikinabang. Parang success niya, pero lahat makikinabang, no? What I'm saying from that is, pagdating sa pamilya, this person here, hindi siya mag-hesitate na magbigay financially, sumuport financially, yan, no? At ganun din siya sa mga hindi niya kakilala. Basta pag may blessing siya, this person here tends to share it. Okay? Not because alam niya yung kasabihan na babalik sa kanya yun, na siksik ligdig umaapaw, no? But because this person here, natural lang talaga sa kanya yung pagiging mabuti yung heart at mabait yung kanyang um, ang kanya ritong pag-uugali, characteristics, personality, and behavior. No? So, maliban dyan, nakita ko rin dito, no, na siya yung klase ng energy na pagbago siya sa work, or challenging yung ginagawa niya, inaaral niya pa lang, mga ganong bagay. This person here, mas namomotivate siya. Hindi siya napanghihinaan ng loob, mas ginagalingan niya pa. No? So this person here could be someone who is a striver or someone here na hindi madaling sumuko. Actually, parang wala nga sa vocabulary niya yung sumuko. Yan, no? So, kung sino man siya, matapang yung energy niya, no? And kung mas bata ito sa inyo, no, yung isip niya mature po. Yan, no? So, hindi ko nakikita rito mga babes, no, na siya yung klase ng energy na nakakagawa ng palpak ng mga bagay kasi siya yung klase ng energy na pinag-iisipan mabuti bago gawin, no? Yung mga gusto niya ritong isagawang mga plano, anumang sitwasyon. Ayan, no? At nakikita ko sa energy na to na kung sino man siya, no? Siya ay isang klase ng energy na ayaw sa sinungaling. Kaya nakikita ko dito na itong person na to, na pag kinausap mo siya, no, asahan mo na agad na totoo yung mga sasabihin niya sa'yo. Kasi, siya to na klase ng energy, no, na dahil ayaw niya sa sinungaling, okay, gusto niya na simulan yung pagiging totoo sa sarili niya para sundan niyo ng iba. 'Di ba? So, ganun ko nakikita ito. Yan. Ngayon, siya yung klase ng energy na kapag ginawa naman siya rito ng hindi maganda ng ibang tao, hindi siya madaling makalimot. Hindi dahil sa nagtatanim siya ng sama ng loob, kundi hindi na po makakaulit yung tao na yun sa kanya. Yan. So, kunwari ganito, isang family member, no, yung dinaya siya pagdating sa finances. Pwedeng niloko siya or kinuhaan siya ng pera, no? So, hindi naman niya pwedeng putulin ang kanyang bloodline with that person kasi magkadugo pa rin sila. Tama, no? Example lang to mga babes. Ibig sabihin, kakausapin niya pa rin yung person na yun, pakikitunguan niya pa rin, respetuhin niya pa rin, pero never nang makakaulit yung person na yun na makahiram sa kanya ulit ng pera or never na ulit na maluloko siya ng tao na yun ever again, no? Dun sa same mistake na yun, no? So, matandain po siya. Kalakip dyan sa matandain siya, na nakikita ko dito that this person here is also someone na matandain din sa mga special days. Birthday, occasion, no? Anniversaries, kaya never niya makakalimutan yan. Kaya kung ikaw yung klase ng energy na gusto mo na naaalala ng partner mong lahat ng special days ninyo, secondary, daysary, weeksary, monthsary, anniversary, 100th day, 100th day ninyong dalawa. Okay? Lahat yan, maaalala niya at lahat yan may pa-special siyang gift sa'yo. By the way, nagbibigay naman siya ng mga gifts and presents, no? Pero nakita ko dito na more likely ang love language niya is to be always with you. Makasama ka, hold your hand like this. Ganito mga babes, hindi ganyan. Ganito siya humawak. Pero you know, just take how this resonates, no? Kasi nakuha ko dito na parang ganito, no, yung kanyang pag-hold ng hand ninyo, no?
or ganyan yung magiging paghawak ng hand ninyo na para talagang, yan, 'di ba? Hindi talaga kayo makakaalis. At saka kasi 'di ba 'pag ganito kasi parang, 'di ba, ayaw niya masyado ng ganito kaya nakikita ko na mas hahawakan niya yung kamay niya ng ganyan, 'yan, 'no, parang naka-chain kayo sa isa't isa, yung parang parang naka-posas kayo sa isa't isa. So, whatever the case may be, 'yan, you're dealing here with someone who is sweet, bubbly, generous, family-oriented, 'no? At saka meron siya ditong mga friends, na nakita ko dito may mga friends siya ditong LGBTQs, 'yan 'no, just take how this resonates 'no. So, may gano'n tayo baka one of the clues rin 'yun. And also maybe this person here is someone na hindi siya mahilig sa gulay pero mukhang inaaral niya ng kainin yung mas maraming gulay ngayon. Kunwari kung sitaw lang kinakain niya tapos sayote lang 'no, parang dinadagdagan niya na ngayon, tina-try niya naman yung iba na mga gulay 'no. Tsaka parang sinisimulan niya dun sa kunwari yung mga nasa loob muna ng sandwich, yung may kasabay 'no. Kasi parang siguro nung bata siya hindi niya feel kumain ng gulay or parang siguro hindi niya lang talaga nagustuhan yung lasa nung gulay 'no, yung gano'n. Pero ngayon parang inaaral niya kumain ng more gulay 'no. So, might be yun ay one of the clues. At saka for some reason, this person here possible na nature lover siya or siya 'to na, what's this, ayaw niya ng makalat. Puwede rin naman na eco-friendly rin siya na may mga gano'n tayong nakikita dito ano. So, nakikita ko dito that you're dealing here with someone na puwedeng nature lover and at the same time malinis sa gamit, maayos, organized 'no, tidy sa kanya ritong gamit. Siguro 'pag nakita mo yung room niya 'no, malinis, maayos, walang magulo, 'yan 'no. Or sa house naman 'no, is makikita mo rito na parang maayos 'no, walang kalat 'no, tsaka naglilinis siya siguro kapagka kaniyang day off 'no or rest day niya rito 'no. Tupi-tupi, sampay-sampay 'no, ayos-ayos ng mga ano, gamit 'no, linis-linis 'no, 'yan. So maganda 'no, kasi parang hindi mo na siya kailangang utusan. Han, yung mga ano, puwedeng pakihugasan, 'yan, na hindi mo na kailangang gumanon kasi magkukusa siyang gawin, 'yun 'no. Marunong siya dito ng mga gawaing bahay, 'yan. So maliban diyan, nakikita ko rin dito mga babes dahil eco-friendly siya, possible rin po na mahilig siyang, magtanim 'no, ng mga halaman 'no or mahilig siyang mag-alaga ng mga halaman 'no. Yung iba naman possible na gusto nila yung mga maliliit na mga plants, 'yan, yung mga succulent, mga ganyan 'no. So whatever the case may be, you just take how that resonates. This person here 'no, magugulatin siya, yung parang kunwari konti lang yung gulat mo sa kanya, "Ha, ano ba naman yun nakakagulat ka naman." Ano, may gano'n tayong nakuha sa kanya. So I don't know kung mahilig ba siya magkape. Or whatever, pero basta magugulatin siya. Don't worry, wala naman po siyang sakit sa heart or wala naman ditong anong illness na dapat ninyong ika-worry. Magugulatin lang siya. Parang konting kaluskos 'no, 'yan. Pero hindi siya duwag 'no, magkaiba 'yun 'no, magkaiba yung magugulatin sa duwag. So, this person here is someone that you'll marry here 'no, yung iba kung hindi niyo pa siya nakikilala possible na makilala niyo siya sa isang farm or marami yung mga forest vibes, halaman, puno 'no, taniman o kung saan man 'yan 'no. Puwede rin naman na, while you are traveling, road trip, business travels, 'yan. Yung iba puwede niyo siyang ma-meet sa isang, family reunion occasion na may kasama kayong kapamilya. Puwedeng pinsan, tito't tita or whatever 'no, 'yan. May mga gano'n tayong nakuha o yung iba baka naman friends niyo na tinuturing niyo ng parang pamilya dahil sa tagal ninyong magkasama, 'yan. Alam mo kahit hindi kayo nagkakilala ng childhood kayo, marami-rami kasi dito yung hindi naman kayo nagkakilala nung mga bata pa kayo, eh, pero hinulma kayo 'no, parang inihanda kayo 'no, since mga bata pa kayo, inihanda kayo 'no, para sa ganitong klase ng union 'no, at itong union na 'to ay very close na nga. Yung iba na-meet niyo na nga ito, eh. So, nakita ko dito that the person you'll marry and you'll end up marrying with is none other than the person na nilalaman at magiging laman ng puso mo kung wala pang laman niyang
puso mo. Basta yung taong mamahalin mo at yung taong pinipili mong makasama, yun din yung eksaktong taong pinipili ni universe para sa'yo. Kaya naman isa ngang jump shot diyan mga babes 'no, dahil isa itong tagumpay para sa'yo 'no. See, nakaka-excite naman, 'di ba? Yung taong gusto mo is yun din pala yung taong makakasama mo 'no. Ba't may nakuha tayong word na yummy? Yeah, I know you're drooling over this person here and you find this person here so yummy. Maybe kasi nga, no, matagal ka nang in love sa kanya, iba nga deads na deads kayo sa kanya, tapos siya pala yung person nyo, eh di, wow, see? So, claim, 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 claim na this message right here, sweethearts, because I know that you deserve this. For the initials, I'm only seeing right here two letters, but just take how this resonates. The letters are letter S and letter P. So yeah, there you go. Thank you so much muli ako po sa iyong sarang love and light. 안녕.